everybody. This is Danita Rose, and I would like to invite you to watch iRadio. I was asked the question earlier, what is my favorite Bible verse? And of course, marami akong favorites, pero the first thing that always comes to mind is Romans 8:28, which says, for all things work together for the good, for those who love Him and are called according to His purposes. And when I look back on my life, and I think about all my low points, and I come back to where I am today, naalala ko talaga yung faithfulness ng Panginoon. Na lahat ng masamang nangyari sa akin, yun pala, tinetesting ako ni Lord, dinidevelop niya yung aking character, na magkaroon ng mas maraming patience. And in fact, sometimes you have to think of life as a test. Na kapag binibigyan ka ng trial, hindi ka pumapasa, paulit-ulit na lang. Pero pag napasa mo na, 'di ba? At you learn from that and you develop your character, makaka-move on ka na sa next phase ng buhay mo. Para sa akin, lalo na nung naghiwalay kami ng first husband ko, medyo tinatanong ko sa sarili ko noon, bakit nangyari sa akin? Mabait naman ako, faithful naman ako, may mga puro ako. But now that I'm in a good place again and I'm happy again, hindi ko kung may choice ako ngayon, kung babalikan ko yung dati, I would say hindi ko pinagsisihan yung lahat ng pinagdaanan ko kasi gustong-gusto ko kung sino ako ngayon. Yung character ko, yung personality ko, di ba? And mas grateful ako ngayon sa lahat ng bagay. And if I had to go through all of those things para maging grateful, para maging masayahin ng ganito, edi go. So kapag may pinagdadaanan ka sa buhay, isipin mo, ano bang tinuturo sa'yo ng Panginoon na dapat mong aralin muna pa bago ka makapasa at mapunta sa next phase ng buhay. Yan lang po. Cut. Okay, thank you. Sabay
Los Angeles. Ito ang iRadio araw po ng Wednesday, February 5, 2025. March 5. March 5, 2025. Wala tayong February pala ngayon. Ay, sa mga nanananghalian dyan, hello po. February 5 po, baka mali pa kayo. March 5. Para wala lang magbeberte, para kasi pagka Pebrero magastos, kaya sabi ko nga. Birthday ng mama ko. Ah? O yun na, okay lang yun. February... Kailan ba siya? February 9. 9. Oh. Lapit na. O yun lang. Tapos pagkatapos nung balik na tayo uli sa March. Oh. Birthday ni Nanay Dolor. Nanay Dolor. March, ano si Nanay Dolor? Katapusan yata. March 28. Oh. Ayan. Sino mo magbe-birthday ng March? Okay, bumati muna tayo. Sige, Tama na bumati muna ka na. yung birthday na. Wala nang birthday. Wala Buti na. nga. Ayan. Tama Sige. na muna yung usapan sa birthday. Sige. Okay. Bati na. Maganda umaga po sa inyong lahat. Ayan. Okay, bumati ka na. Ha? Bumati ka na. Tapos na. Anong binating mo? Ikaw na. Ikaw na. Ano ko, tapos ka na. Tapos na rin ako. Today, makakasama po natin, Sister Kathleen Abisede. From Lamb Church. ABCD. Di ba? Tama. Ano pa? Anong pangalan? Abisede. Abisede. Kathleen. Sa English, ABCD. Ano yung anak ba ni Pastor Busito? Hindi. Ano niya? Yung isa sa mga kanyang mga students. mini-mentor. Ayan. Yan. Mhm. Tabayanan niya. Mga jugets. Aha. Mga millennials. Ayan. Batiin natin ang mga iba't ibang churches. Yes. Hello sa CLSF. What? Christ the Living Stone Fellowship. Hello po sa inyo. Ayan, kay ano yan? Kay Atty. Lala. Oy. WCCN, World Carissa Church of the Nazarene. Pastor Bo. Kay Pastor Norman. Norman ba? Yan. Ayun, sila, ano naman, Pastor Maribix, Sambahang Kristiyano sa Parada. Sambahang Kristiyano sa Parada. Ano ba sa English yun? Sambahang Sambahang worship. Christian worship in parade. Hindi, sorry po. Parada, di ba? Ayun, pamangkin daw ni Pastor Boy yung magsasalita, ma'am. Ay, Ah, Pastor Andrew. Yeah. Pamangkin pala. Yeah. Aba. Okay, syempre, ang Jesus is Lord kay Pastor Sammy. Pastor Sam! Aba. At kina Pastor Ron Reyes, Holy Light Church of the Nazarene. Huwag ka nga alis, Pastor Sam. Samahan mo ako rito. At syempre, Back up kita, ha? MFCON, Morong First Church of the Nazarene. Ayun ang kay Franz. At syempre, ang SIFA. Ayun! Mabuhay! Sabi ni Diyos, hi Pachi, kamusta buhay-buhay? Kararating lang kumuha daw siya ng gamot ni Nanay Dolor. ni Nanay Dolor sa bahay. Kamusta buhay? Kumusta buhay-buhay? Mukhang kinakabahan ako sa mga gano'n. Parang buhay ko kapalit mo na. Okay, Aba, syempre, rejoice. shout out. Syempre, sa World Carissa Church of the Nazarene. I love you! Bari Diyos, ha? Sabi niya. Lumalagpas ka na, ha? Syempre. Kumusta daw ang buhay-buhay? Mukhang buhay ang kapalit, ha? Kaya, Delikado ka dyan. patay tayo dyan. Oo, pag dinaganan ako niyan. Parang ako nabaksakan sa bigas. Huwag kang gabahan. Ako lang to. Ang paborito mong ampon. 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 Wala. Kaya, Pastor Sammy, huwag mo kong iiwanan. Ha? Dadalawa lang tayo rito. Wala pa nga siya. Wala pa rin ba? Wala pa. Ay, tanggalit ako dyan. Oh. Sa mga nananghalian dyan, hello. Ayan. Sa mga nagluluto, Kumusta po kayo? na Luto-luto. Ako'y
Naghahanda pa lang ng Ano naman pangtanghalian tong dyan. t-shirt ko sa loob lumalabas. Ayan. Malamig ang panahon ngayon dahil Oo, mulan. Sarap. mulan hanggang Friday. Lumabas nga ako kanina eh. Sarap. Yan ang tag-ulan namin itong Gusto ko pag umuulan February. talaga. Doon ako lumalabas pag umuulan. ewan ko sa iyo. Oo, kahit nung ano kami yan, nung nililigawan pa lang niya ako. Oo. Nanggigigil na naman ako sa iyo. Ay, huwag mo yun, babanggitin yun. Oh, Ha? bakit? Oo, Mhm. may naalala ka. Ayan, dito lang ako nakapagkilay. Tingnan mo yung kilay ko. Kilay is Kilay life. is life na eh, di ba? Aba, Ayan. mahirap yung mga kilay na yan. Sino pa yung, marami pa tayong mga ano eh, mga churches, yung church nila, hindi pala, sila Pastor Arwin, doon din yata kay ano, di ba? Kay Pastor Norman. Yeah. Mhm. O siya, Sino pa? Marami pa dyan. bati na ta. Paalam na ta. Parang kulang na ang araw ko kapag di ko narinig ng bubos ka si Pachi. Masanay ka na. Masanay ka na. Lapat-sapata. Ayan. Apapat-sapata. Good morning, guys! Magandang tanghali pala. Happy New Year! New Year. Tapos na. Tapos na. Tapos na yung celebration. Yeah, New Year na. March na pala ngayon. New Year na yun. Kasi 2025. Malapit na Semana Santa. Iba pala ang church nila, nila Sister Jen. Ayan. Jen Nunez. Ayan. Kasi binabati ko ang mga churches dito. Ayan. Siyempre, ang cross culture. Kasama pala yung kalimutan ko. Yun. Cobinas. Cobinas Church of the Nazarene. Of course. Dun tayo. Mga kalimutan. Okay. Sino pa ba? Ang mga hindi ko pa nagsisilap dito. Alam mo, nagluto ako ng lumpiang Shanghai. Beef ang ginamit ko. Shanghai. Ayan. Tapos, Sana dinamihan mo ng bawang. wala na nga akong bawang. Yun. Kailangan makapag-order na naman ng bawang pala. Bawang. Yung pala orderin ko. Bawang. Ang gusto Order ko ka ng bawang sa yung bawang Temo. na nakalagay na sa ano eh. Kasi pag ang bawang yung hindi pa nabubuksan, pag hindi na siya nagagamit ng matagal, naiimpis na siya. Kaysa yung bawang Ano na... the dry? Oo, kayang binibili ko talaga yung bawang na peeled na, tapos nakalagay sila sa mga jar. Yo, matagal kong gamitin at it saves time pa. Sarap yung durog-durog na. Ay, iba naman yun. Ibubudbud mo na lang gano'n. Ay, ayaw ko naman yun kasi nakababad lang sa ano yun eh. Nakababad lang sa tubig. Si Rejoice hindi marunong magbalat ng bawang mo. Hindi marunong magbalat ng bawang. Shout out ulit tayo sa Morong First Church of the Nazarene. Ayun. Ayan. Yeah, binanggit na natin sila kanina. Thank you. Thank you sa pagtatag, Maridek, sa mga taga-Morong Church of the Nazarene. Ayan. Okay, magbati na ta. Mapusok tsaka kanguso. Tingnan natin kung sino pa nandito. Ay, nako. Nguso na yan. Makapangyarihang nguso. There's power in the nguso. Sabi nila, kailangan ko sa buhay yung pang-aasar ni Pachi eh. Pangpabuhay ng dugo. Ayan. Give it to me, Pachi. I'm ready. Sabi na, Bring it on. Yeah. bring it on. I like you. Bring it on. Yeah, ganyan yan. Ang tawag sa kanya, shock absorber. Ina-absorb niya. Sabi niya, kaambo, sa Pastor Sammy, hello po, ayos ka pa ba dyan? Ayan, naku, patay ka dyan. Ha? Yung mga ganyang bate, mukhang tagilid tayo dyan. Mukhang may gripo ka sa tagiliran pagkatapos. Ay, nako. Okay. Oo. Wow, sinabawang paa ng manok po. Uy. May sampalok at luya. Yun. Ano kaya lasa nito? Di kaya magreklamo at mangalmot ang mga ito. Minahagdap ko nila. Sinampalukang paa. Yung Adidas yun, di ba? Sabi niya, hindi ko yan aatrasan. Ano kayo?
Tingnan natin. Hanggang saan ang itatagal mo? 11 months pa. Kala nyo Hindi pala. March na pala ngayon. Wala na pala yung February. Ay, nako. Okay. Okay. Sige. Magbati na tayo. Mati na. Umpisa natin. Okay, Unang sa listahan. magandang umaga po sa inyo mga lahat. Happy eating sa inyo dyan kung kayo kumakain na. Ito po. Mel Cruz, ang nakita kong una sa listahan. Ayan. Hello rin kay Elaine Gonzalez. Elaine. Hello Elaine. At Rachel Joy Benitez. Ayun, no? Pastora Ellen Gonzalez. Ayan, Pastor Ellen. Okay. Mary Juliet Rodella. Yes. Ayan, si Mary Juliet. Ano nga ba yung pangalan ng church si Mary Juliet? Hindi mo pa binibigay sa akin. Bigay mo sa akin, ha? Ayan, NMG. Yes, yan. Okay, Pastor Marivic Lejano Cruz. Yeah, ibato mo ang lahat ng gusto mong Ayan. ibato. Bring ng it on. sambahang Kristiyano sa parada. Yun. Hello rin kay Connie Robina Abinoha. Ayan. Good morning po. Welcome sa iRadio. Yan. Marilu Alvarado na Pire. Hello, Marilu. Lala Carmina ng Christ the Living Stone Fellowship. Maribeth Gamos ng Morong First Church of the Nazarene. Rejoice Orfilia Ayun, no? ng World Parisa Church of the Nazarene. Pastora Jen Nunez. Ayan, sino pa? Siyempre, si Odette Perez. Good morning. Odette Ay, good evening pala. Good evening, Odette. Ayan, si Mary Juliet ay Arenda Church of the Nazarene. Arenda, ayan. Alam mo Arenda ba? Church Church. of the Nazarene. eh? Mhm. Wow. Nazarene din sila. Ayan. Aha. Ayan na. Okay. Sino pa? Pastor Marivic Lejano, Tien Camacho. Hello, Tien Camacho ng Morong yan. WF Con. Pastor Sammy Santos, JIL. Jesus is Lord. Yes, Ate Bernadolphine. Kaloka ka. Pastora Ellen Gonzalez ng Sipan. Yo. Sinta Sasola. Glenda May. Anong church mo, Glenda? Mami Irene. Glenda May. Ang Oo, Glenda mo. nakakalimutan natin yung Lamb Church. Of course, Lamb Church. Yan, hindi natin kakalimutan yan. Lamb Church. Ayan, dyan sila Pastor Busito. Nanay Rusing, Rosalinda. Ay, ano nga ba ang pangalan niyo? Rosario Lising. Nanay Rusing, pinaghalin Rosario at saka Lising. Nanay Rosario Lising, magandang umaga po sa inyo. J. Tristan Alejandro. Ayan. Okay. Good morning din po sa inyo. Nagkatrangkaso kayo. Naku. Okay Sino? Si Nanay Rosario. Ay, naku. May pahinga lang po. Ingat po. Ingat kayo dyan. Ayan. Siyempre today, Wednesday. Thursday yun sa inyo. Meron tayong Bible quiz. Ayan. Tatawagan natin si... Sino ba? Tatawagan natin yung mortal enemy ko. Alam mo na yan. Kilala mo. Hindi mo na enemy yan. Grabe ka naman. Enemy. Lagi kong inaasar. Anak mo yan eh. Yung ano? paborito kong anak. Maglaro ka daw, Rejoice. Aha. Okay, tatawagan ka. Mamaya, Okay? pinahirapan ko yung ano. Pumili ako ng matitinding tanong. Sigurado. Ay, si Mami Irene Manalo Gabriel. Yeah, Mami Irene. Ha? Mwahahaha, sabi niya. Mwahahaha, Moset. Sa akin ang huling halakha. Sabi niya, sige po, I will try my very best. Ha?
Ayan, oh. Good morning, Pastor Abhishek. Namaste! Hi, Radio India. Hi, Radio India. Bible quiz, 100 pesos per every correct answer. Sa 10 correct answer, meron kayong 1,000 pieces. Kinakabahan naman siya ngayon. Ayan, ha? At dito natin mapapatunayan kung talaga kayo yung nagbabasa ng Biblia. O hindi. Ayan. Kaya yan. O nanguhula lang kayo. Ayos na rin yun. At least tama yung hula. Ayan, hula. Ang galing mo makahula kung nakasampu ka nun, ha? Ay, nako. Kaya, ang ating laging advice sa inyo, magbasa ng Biblia at mag-aral. Kumukulo na daw yung tiyan niya. Ayan na. Umaano na yung kanyang acid. Oy, huwag kang Patay. kabahan. Baka mamaya, pupunta ka na ng banyo niyan. Patay. Kasi pag acidic ka, hindi kayo na-stress, kukulo yung tiyan mo. Ganyan yan eh, pagka nininervyos. Kaya mo yan. Andyan naman yung answer eh. Na-stress ako. Wow. Ako ang nagwagi. Ay, nako. Mahirap to. De, kaya mo yan. Ang question natin is about Jesus and John. Sabi niya, about saan ang quiz, Pachi? Ah, Bigyan mo ako ng time mag-review. Sabi niya. wala na, too late ka na. Too late. Ayan. Kaya mo yan. Oo. Kumukulo na dyan. Ayan na. Uminom ka ng Combantrin. Mas nakaka-stress ang quiz kaysa sa pang-aasar ni Pachi. Tawa ng kontrabida, sabi ni Mary Juliet. Hello, my sister Lee Ruiz. Dito po sa iRadio katuwaan tayo. Tuwan. Bawal po ang pikon dito. Ang pikon ay laging talo. Kaya ang sigaw ng bayan, hoy! Gising! Ay, ako. Maganda-ganda ito mamaya. May tatanungin akong gigisahin ko mamaya. Bukod doon kasi pa-explain ko sa kanya. Di ba dapat may lumalabas na Ay! na answer doon? Oh, Walang explanation ngayon. Explain. Ayan. Yan ngayon. kung hindi nga tama yung... Pag tama, sagot niya. Explain mo ngayon. Ngayon, pag hindi tama, hindi mali, okay lang. Wala kang explain. Mali eh. Kaya, yan ang gagawin. Yan ang ating sistema ngayon. Exclusively for you, my beloved Ampon Doubter. Sabi niya, grabe sa akin. Siyempre. Para sabihin nila hindi ka special. Baka sabihin nila may favoritism ako eh. Walang favoritism. Pelayo, good morning. Whether you like Welcome it or not. Ay, ambot. Ayan na. Magkakaalaman tayo mamaya. Yan ang sinasabi ko eh. Rejoice, left the universe. Left Wala na siya. Left the earth. Hindi, universe ka nga eh. Universe. Wala. Hindi lang earth. Nagtago na. Ay, nako. Natakot. Akala ko matapang katao. Kumukulo na nga dyan niya eh. Atapang atao. Ayun pala. Atakbo. Kaya na yung pang-aasal mo, pero yung... Yun lang pala ang pangontra ko sa kanya. Ha? Mga Q&A lang pala. Ayos. Pagka cross-culture nagtatanong, ang gagaling magsasagot. And this time merong ano yan. May Okay. explanation. Hello, Mami Angelita Bayod. Good morning po. Pag tamang explanation, another 100 pesos yan. Yan. O, diba? Yan, galingan mo yan. Sending hugs din po sa inyo, Mami Angelita. Nanay Angelita, Bayon. Kamusta na po? At syempre, Glenda May is in the house. Papalapata, papalapata, papatapata. Patapata. Ay, nako. Okay. Glenda May and Pastor
Pastor Kiko Gonzalez. Ayun, no? Oh, ang pogi naman na emoji niya. Pastor Kicks, pati ba naman yung emoji mo, Guwapo nga eh. tsokolate pa rin ang kulay. Guwapo. Ayan. Diba? Ah, yan ang bago natin ngayong edisyon ng Bible quiz natin. Pag tama ang sagot mo, explain. Pag na-explain mo ng tama, another 100 pesos. Pag naka 10 tama ka, times 2 yan, 2,000 pesos. Ay, si Pastor Kiko, happy 6th of March. Yeah, I like you. You're my friend. Pagka ganitong buwan ng Marso, nako, talagang napakaganda ng panahon, maliwalas, relax na relax ka, wala kang hindi ka ba parang feeling mo parating clear na clear. Yan. Okay. Tinatawagan ko na po ang mga DTI representatives. Ano yung DTI? Department of Trade. So, talagang mo lang DTI. Ayan. May representative tayo ng mga DTI dito. Ayan. Sabi ni, sige lang, Pastor Kiko. Sabi ni Joyce, galingan mo lang. Sabi niya, bukas di ka nasisikatan ng araw. Sa dilim ka sisikat. Ay, nako. 3 na lang ang natitira. Pastor Sammy, Pastor Kiko, yun na lang ang mga kampi ko rito eh. Okay, marami na mga station ng ID. Tignan natin, baka meron tayong nakaligtaan dito. Wala na. Manda ka, Pastor Kicks, kay Rambo. Sabi ni Pastor Sammy. Aha. Mamaya, magkakaalaman. Ang contestant po natin ngayon, special. Sabi ni Pastor Kicks, Ramsey, pwede ko po ba kayong padala ng flowers? Pero cash on delivery po ha. Ganon. Thank you po. Nagpadala pa. Your flower is good but I don't have cash. Sabay ganun. Ay, Parang in-orderan ko yung sarili ko ng flowers. Yung iba ganun eh. special child daw siya. Okay. Station na din na lang. Ano? Parang papampa. Tagalog yan ano? Yung kumanta niyan. Mix. Nick? Tagalog. Padahal Musul Matthew Mijay ka na Radio LA Way Philippine Ren U Shishi. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin, 30 minuto. Makalipas ang ikapito ng gabi, kami po live na nagro-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, USA. Paalala lang po, yung inyong mga love letters, love stories, padala nyo na, 1 linggo na lang. Alam na dis. Ayan. Kailan daw ba
Teka, announcement muna. announcement. Pwede ba? Di naman ako masyadong kinakabahan. Nauutot lang daw siya. Natatandaan mo pa ba nung kayo'y nagliligawan pa? Mga sandaling di mo malilimutan at kikiligin ka pa. Bakit di natin balikan ang mga matatamis na nakaraan at tayo'y magkwentuhan? Send your memorable stories by voice or by letter, or we can call you and tell us your love memorable stories. Samahan na rin ng mga pictures na magbabalik ng inyong mga alaala. You can take it, just don't break it. All my world will fall apart. You are my first romance. Kaya tayo na, samahan nyo na kami at magkiligan na tayo dito po sa inyong paboritong internet station. Ito ang iRadio na nagmamahal sa inyo. Okay, don't forget, March 14. Yan. February! March 14. Ayan. Huwag kalimutan, isa pa lang nare-receive ko. Send your love Yan, stories. Send your love stories. Yan. Nautot daw siya. So, hindi Love naman, stories, tsaka mga pictures. hindi naman daw siya kinakabahan. Yung mga ating mapipili ay padadalan po natin ng chicharong bulaklak. Double purpose po yan. Kaya wala nagpapadala, si chichicharon mo. May chicharon ka na, may bulaklak ka pa. Samantala kung bulaklak lang, ay bulaklak lang yun, di ba? Practical na po tayo ngayon sa mahal ng bilihin. Kaya double purpose po yung pinadala natin. Nakatanggap ka na ng bulaklak, may uulamin ka pa. Di ba? Busog ka. Ganyan magmahal si iRadio. Ayan. Hindi lang puso ang busog, pati bito ka, busog. Next week, i-guess mo si Pastor Kiko, Rejoice, ng Wednesday, which is Thursday. Oo, ayan. Hello, Moven girls. Moven. Biyernes. Biyernes. Nako. Yung mga pictures niyo padala naman ninyo. Isa pa lang daw nagpapadala, oh. Oo, di ba? Ano lang yan, bisi-bisihan Baka lang. mamaya last minute na naman tayo. Yan na naman ayan na naman tayo. Oh. Okay lang. Ay, nako. Siguro nahihiya magpadala ng mga kanilang stories. Oo naman. Oo. Lalo pag may pictures, mas maganda. Tapos, mas maganda siguro kung sila magkukwento. Oo nga. Di ba? Kailang Tapos- mahaba ang oras. Ayos lang yun. Walang problema. Hanggang bukas tayo. Walang problema. Ay, may part 2. Oo. Sila magkukwento. Yung simula nung, o kaya may mga boyfriend kayo nung araw, nung girlfriend, unang girlfriend ninyo, unang boyfriend nyo. Story ninyo yun. Tapos tatanungin natin parang Boy Abunda style, ano. O kaya pwede din daw ba yung testimonya ng kanilang buhay bilang mag-asawa. Pwede. Pwede rin. Yeah. Mm-mm. Yeah. Kung paano kayo nagkakilala, ganyan. Ay, parang nung araw, ganyan, naglalakad sa luneta, walang pera. Okay, tawagin na natin yung ating, Sabi ni Pastor Gigo, wala pa pong clearance ng MTRCB yung love story namin. wala pa? Huh? Tawagin na natin yung special child ko. Hello, Manilin Agustin. Rejoice, come in. Where is you? Ha? Alam mo na ang pintuan papasok dito, di ba? Kaya hindi ko na kailangan ipadala sa iyo yan. Gano'n, hindi mo na ipapadala. Oo. Sigurado nauutot na ito. Sinasabi ko na nga ba eh. Ninenervyos na naman ito. Siguro nag-ano pa yan, nag-make. Saan ba? Sa Zoom? Sabi niya, oo naman. Saan pa? Ano, saan kita tatawagan? Messenger? Zoom in, Zoom out.
Yan, sa Zoom. Yun lang naman ang ating door dito eh. Salamat pala, shout out sa Cross Culture. Pinagagamit sa atin yung kanilang Zoom. Oh, yeah. Ayan, libre po tayo dyan. Unlimited dyan eh. Kasi meron silang account dyan sa Zoom. Ayun. Ang tagal naman. Dapat i-share mo na. Yan na siya. Ayun na. Ay! Grabe sa nguso. Oh. Nakatabingin na yung nguso na. Pumapayat siya. Ay, nangulangot. Pumapayat. Ano? Mga... Huwag masyadong para kang yung sound? Walang sound? Ganon? bubble fish. Doon nadidinig? Meron na. Hindi tinig yan. Ano? Oh, yeah, Sorry. meron na. Ano, kumukulo ba tiyan mo? Bukuloy dyan ko, nalalamig yung kami ko tsaka nanginginig. Yan. Iisa lang ang ibig sabihin yan. Anes. Ibig sabihin yan eh. Pastor Kiko sabi, ang laki ni Matthew. Bakit walang filter dito? Ifi-filter. Walang filter ang Zoom. Oh, yan. Talaga naman. Sarap. Ay, naku. Ayan, umpisa mo na. Yung panukala ko talaga. Effective. Ay, huwag kang ganyan. Mukha kang panda. Ready ka na ba? Hindi. Oh, ikaw pa naman yung special child ko. Tapos di ka nagbabasa ng Biblia, nakakahiya. Kayo nagbabasa ako. Sure ka? Galingan mo Hindi ko lang daw. sure kung yung ipapa-quiz mo, nabasa ko na. Yun ang problema. Dapat Yun nga lang. from cover to cover. Oo. Oo. Cover to cover. Oh, siyempre. Sige, bukas. Charing. Sabi ni Pastor Kiko. Ano na naman sinasabi niyan? Medyo mataas hairline ni Madam Rejoice ngayon. Naka-headband siya, Pastor. Sige, magsalpo ka Kaya kayong talagang dalawa. mataas ang hairline pag naka-headband. Ayan. At least, maliwanag yung ilaw ko dito. Uy! Aray ko. Ang sakit magsalita. Ay, stress na ako eh. Si Pastor Kiko bumabanat pa eh. Gintay ka, teka lang. Umpisa mo na. Bisa na natin. Para hindi yan, baka may umutot-utot yan dyan. 100 pesos for every correct answer. Yes. At pag tama ang sagot, explain. Ah, Paano pag hindi na-explain? Wala. Pati yung answer mo mali. Wala na rin. So, grabe siya. Oh. Ano to, 2 hours? Oh, siyempre. Yung, halimbawa, sinagot mo, tama. Then, explain. Pag hindi mo Nay, ma-explain, ikaw na nga lang sumagot dito. pag hindi mo ma-explain, forfeited yung tama mong sagot. Hindi sasabihin ni nanay dyan, wag na pong sasagot. Umpisa mo na. Ay, naka. Nahihilo ako sa'yo, Papsi. Kabang-kaba na yung isa eh. May ammonia ako rito. Inimat. Uy. parang isdang ano lang. Inimatay. Okay. Pangit naman ng Zoom, walang filter. Wala talaga yan. Uy, talaga, ano magagawa natin? Yung camera mo, gamitan mo ng filter. Yan. Okay, ready ka na? Eto na. Pasok ko na. Ready? Here we go. Ayan na. Ayan na. Ayan. And play. Ba't ganyan hati? Parang hati. Hindi, ayan. Ayan. Quiet Question from the 1. audience. On which day did God create light according to Genesis? A. The fourth day. B. The third day. C. The second day. D. The first day. First day, You get letter 10 D. seconds. Letter D. Boya. That's D. The first day. 1 point. Genesis chapter 1 verse 3. God created light on the first day. This pivotal act marks the beginning of creation, setting the stage for the formation of the world. The creation of light symbolizes the emergence of order from chaos, as God's light dispels darkness and initiates the structured process of creation.
This event emphasizes the divine authority and power of God in bringing forth illumination and life. Question 2. What will be the name of the city in heaven according to Revelation? A. Zion. B. Bethel. C. Nazareth. D. Jerusalem. You get 10 seconds. Letter D, Jerusalem. D, as in dog. That's D. Jerusalem. This name signifies the fulfillment Nice, of God's Jerusalem. promises and the ultimate destination for the faithful. Ba't The hindi New ko kayo Jerusalem is nakikita? described as a place of eternal peace and divine glory, symbolizing the complete restoration and perfect union between God and His people. It represents the culmination of God's redemptive plan, where believers will dwell in His presence forever. Revelation chapter 21, verse 2. Question 3. In Revelation, what does the angel show John in the vision of heaven? A. The New Jerusalem. B. The throne of God. C. The river of life. D. A golden altar. You get 10 seconds. Letter A, the New Jerusalem. Galing! 3 points. That's A. Narinig yung kamay ko. In Revelation chapter 21, verse 10, the angel shows John a vision of the New Jerusalem, a magnificent city that symbolizes the ultimate fulfillment of God's promises. This vision highlights the divine glory and the eternal home prepared for the faithful, representing the culmination of God's redemptive plan and the perfect union between God and His people. Question 4. How many beasts are round about the throne? A. 4. B. 5. C. 6. D. 7. Beast. You get 10 seconds. Letter A, 4. Uy, Ang galing! That's A. galing 4. mangula. These beings are full of eyes and have distinct appearances. One like a lion, one like a calf, one with a face like a man, and one like a flying eagle. Their presence symbolizes God's creation and the constant worship and praise that emanates from His heavenly throne, representing the majesty and omnipotence of God. Revelation chapter 4, verses 6 to 8. Question 5. What is the street in heaven made Ito, of? A. Silver. lagi sabi yan. B. Gold. Letter B, gold. C. Crystal. Gold yan, gold. D. Marble. You get 10 seconds. Tama ba? Sure ba? Ba't di ko kayo nakikita? Di ba, gold? That's B. Gold. According to Revelation chapter 21, verse 21, the Puro streets of the New Revelation. Jerusalem are made of pure gold. This description underscores the city's unmatched beauty and the divine splendor of heaven. The use of gold symbolizes purity, value, and the glory of God's eternal kingdom, contrasting sharply with earthly materials and emphasizing the heavenly city's sanctity and perfection. Remember to hit that subscribe button and join our community to stay updated on all the amazing content we have planned. Question 6. What are the 12 gates of heaven each made from? A. Gold. B. Silver. Puro revelation yung C. ano. Single pearls. Single pearls. D. Letter Precious stones. You get 10 seconds.
Si Cassie. Sabi na eh. Nabasa ko yan. That's C, single pearls. Wow. Revelation chapter 21 verse 21 states that each of the 12 gates of the New Jerusalem is made from a single pearl. This imagery highlights the gate's beauty and the city's exclusivity and purity. The use of pearls emphasizes the value and preciousness of access to the divine presence, symbolizing the ultimate reward and the invitation to eternal life granted to the righteous. Question 7. There is no need for the sun in heaven because what will be the light? A. Angels. B. The stars. C. The moon. D. The Lamb. You get 10 seconds. Letter D. The Lamb. That's D. Wow. The Lamb. The lamb, Wow, symbolizing yeah. Jesus Christ, is the city's lamp. This signifies the divine and unending illumination that comes from God's presence, reflecting the eternal and perfect nature of the heavenly realm. The absence of the sun emphasizes the complete and self-sufficient light provided by God's eternal glory. Revelation chapter 21, verse 23. Question 8. What do the beasts around the throne continually say? A. Peace on earth. B. Holy, holy, holy. C. Worthy is the Lamb. D. Glory to God in the highest. You get 10 seconds. Holy, holy, holy. What did it surround the sun? Letter B. Wow, That's ibang B. klase. Holy, holy, holy. In Revelation chapter 4, verse 8, the four living creatures around the throne of God continuously say, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. Their ceaseless praise highlights the holiness and omnipotence of God, reflecting the constant worship and reverence that characterize the heavenly realm. This declaration emphasizes the eternal nature of God and His sovereignty over all creation. Question 9. From where does a pure river of water of life flow? A. The altar. River B. of Love. The cloud. River of C. Love. The throne. D. The sanctuary. You get 10 seconds. Letter C. The throne. Letter C. Final answer. Final answer. Labas mo yan. Nasa ano rin yan, Revelation Wow, ang galing! 22, 21. Mga That's ganun. C. The Wow, isa throne. na lang, isa na lang. In More Revelation revelation chapter nga yung 22, verse ano, 1, John describes a vision of a pure river of the water of life flowing from the throne of God and of the Lamb. The river's source, which is the throne of God, underscores the divine origin of this life-giving water, representing spiritual nourishment and the fulfillment of God's promise of eternal life for the faithful. Question 10. Ito, question 10. Pag nasagot mo ito, kailangan i-explain mo, ikaw naman na mag-i-explain. Otherwise, lahat ng sagot mo forfeited. Grabe siya. Who fell from heaven? A. Devil. B. Elijah. C. Michael. D. Elisha. You get 10 seconds. Sino pa ba? Siyempre si A. Si Devil. Si Lucifer yan eh. Diba kasi nga sa dami ng ginawa niya. That's So parang A. yun yung Devil. ano niya.
In Revelation chapter 12, verse 9, Yung it is kasahan- described that the devil, also referred to as the devil, fell from heaven. This event symbolizes his expulsion from the divine presence after his rebellion against God. The passage illustrates the cosmic struggle between good and evil, highlighting the defeat of the forces of darkness and the triumph of God's righteousness. Okay. Wow, Bong Joseph. Ayan. Perfect! Pero kung mas mahirap, 1,000 pesos! Congratulations! Ayan. Congratulations! Very Ikaw good. ay makakasama makikipagtunggali kay Pastor Sam sa grabe. susunod. O kaya Ayan. yun. Kinakailangan natin ng mga at least... Magpapaburger ka na daw, sabi ni attorney. Sabi. Ayan. Tarami. Bakit ang lamig ng mga kamay mo? Kinakabahan ako eh. Ganun ba yun? Buti hindi nautot to kanina. Mutot ako din nyo lang naririnig. Ay, silencer pala. Ayan, congratulations! So, well, what do you think? Anong sa palagay mo? Di ba may natutunan naman tayo ulit? Mahirap? Madali? Mahirap. Pero kung nabasa mo, actually kasi Papshi, isa sa favorite books ko sa Bible ay Revelation. Yun. Kasi ano siya kumbaga, ang daming natatakot dyan sa chapter na yan. Mhm. Kasi nandyan naman talaga yung mga last words, yung mga talaga nakakatakot na mga salita. Pero kung makikita mo, yun din yung mga nangyayari karamihan sa mundo ngayon Yung mga nandyan, usually nandyan sa Revelation. So, sakto yung ano mo. Next time, Revelation ulit. Old Testament naman susunod. Ay, naku. Ang Old Testament, actually yung yung New Testament, hindi ko pa siya natapos, pero mas marami ako nabasa sa New Testament. Ang Old Testament, parang Psalms tsaka Genesis pa lang ang nababasa ko sa kanila. Ayan. Umpisa mo sa Genesis pa baba. Yeah. Maganda may Babasahin ko na puro yung mga Old mga parang ka nanonood ng movie. Oh, Yeah. Di ba ang sarap nang nagbabasa ng Biblia? Para pag meron kang nakasagupang mga ibang tao, at least meron kang idea, parang nabasa ko na ito, na Opo. hindi ka nahuhuli. Yeah, ito yung kagandahan na nagbabasa ng Biblia, whereas kung nanguhula ka lang talaga. Ako hindi lang ako ma-memorize. Kanina ino-observe kita yung mga question. Nabasa mo na pero hindi mo lang sure, pero nararamdaman mo Yun. yun ang sagot mo. Opo. Yan, kasi nabasa mo na siya. Ganun ang Holy Spirit, ibinabalik niya sa iyo yung wisdom na yon. Pag nadaanan mo na kasi, meron ka ng idea. Kumbaga, kung ano yung malapit sa puso mo. Ganun. Congratulations, 1,000 pesos para sa iyo. Maraming Mama Juki. Ayan. Nandiyan si Pastora, nakita ko, pumasok. Nandiyan na siya. Pastora. Okay. Thank you. Thank you, Papi. Alrighty, bye-bye. Ay, sige. Bye-bye. Kaya, I will Rejoice Horpilla nanalo ng 1,000K. Tawagan naman natin ngayon ang ating Ano pangalan niya? Kathleen. Sister Kathleen Abisede. Sa English ABCD. Kathleen? As in cat? Si Kathleen? Kathleen Abisede? Abisede. Oh, dati na nandito siya dati. Yes, second time around. Anong kanyang topic? Ang kanyang topic for today is the kind of love. Oh. Jesus, the kind of love. I think ito yung kanyang topic is about parang ng Valentine's Day. Oo. Ayan, kung ano ba ang gaano ba ang pagmamahal ng ating Panginoon. I think alam mo nung na ko yung message niya ay yung kanyang title. Ang unang pumasok sa isip ko rito is about yung what do you call this, yung agape love. Ayan. Pastora, sister. Hello, Sister Kathleen. Hello po. Sister Hello po. Kathleen. Magandang araw po sa inyong Magandang lahat. araw. Alam mo, nalilito ko sa inyong dalawa ni sino ba ito? Johnny? Oo. Johnny. Nagkapalit yung Opo. picture nyo nung huli. Hindi ko kasi matanda. Alam mo, isang picture lang. Alam ko yun. Ito lang alam kong picture eh. Yan. Wow. Sana L. Sige nga, kiss mo nga ako. Hindi. Sabay, ganun may bata. Ito talaga. Ano
naman. Asawa naman kita. Hindi nga, may bata. Tama. Ayan. Kamusta na, Kathleen? Ayun, mabuti po. Nung nakaraan ay, nung nag-preach po ako, hindi single pa lang po ako. Ngayon engaged na. Wow. Hindi nga. Opo, kaka-engage lang po. Aba! Makita mo nga naman. Congratulations. Kasamahan niyo din sa church. Nag-propose na. Kasama niyo din sa church. Opo, worship leader din po and preacher sa Alam mo, church. Kathleen, ini-invite ka namin na sumali dito sa aming portion sa Senior Love Stories and Pictures. Yeah. Dito sa iRadio. Oo. Ipadala mo yung yung story ninyo, paano kayong dalawa interviewin namin. Tapos Magpadala ka din ng mga pictures. padala yung pictures ninyo. Etong week na to, Yan. padala ka. Sige po. Sige po. Maganda yan. Kasi yun ang tradition natin dito sa iRadio. At tuwing Valentine's Day, ini-invite natin yung mga kahit sino, no? Yung to remember yung paano mo nakilala si boyfriend o si girlfriend, si mister o si Mrs., paano kayo nagkakilala. Yan ang ating pag-uusapan dito para maraming kikiligin dyan. Ayan. Ay, wow. Pero bago ang Sige po. lahat, yung story mo naman yung topic mo naman ngayon ang pag-uusapan natin. The kind of, ano ito? Jesus kind of love. The kind of Kind love. of love. Alam mo, nung kaya sabi ko kanina, yung pumasok sa akin sa isip ko, yung agape love. Kung di ako nagkakamali. Yon ang kind of love ng ating Panginoon. Ayan. Yes. Ready ka na ba? Ready na po. Alright, go. Sige, thank you. Go ahead. Start na tayo. Sige po. Ayan po. Muli po, magandang araw po sa ating lahat. I am Kathleen Absede po and I'm here po to preach a Jesus kind of love. So, pwede po ba pakitype sa comment section, Happy Love Month? Ayan, ito po yung isa sa pinaka-excited po atang lahat dahil ito po ay buwan ng pag-ibig. Baka bibigyan nyo na po si Mister or si Mrs. ng inyong bulaklak at chocolates. Katulad ni Papshi na nagparamdam na kay Ma'am Jean ng Sana kanyang pag-ibig. Opo, sana kanina. Amen. So, speaking of love, ay ito na po ata yung subject na kailanman po ay hindi po malalaos. Tama po ba? Kung ito po ay isang subject, baka po lahat po tayo ay nakauno na sa grado natin po, no? Or 95. Amen. And we are all longing na magmahal at mahalin rin po. So, sakto po ang ating pag-uusapan po natin ngayon. At alam ko po na ito po yung isa sa pinakagusto nating maranasan sa buhay. But the thing is, our world today, in this generation, is making love shallow. Ibig sabihin po, pinapababaw po ng mundong ito ang tingin natin pagdating sa pag-ibig. Kaya kapag mababaw ang na-receive mo, mababaw lang din po yung ibibigay po natin sa iba. Tama po ba? Katulad po ng madali na lang po sa atin na sabihin pag-ibig kapag ito ay emotion-based love. Amen? Sa mga kabataan, ako, pag nakapanood sila ng Korean novela, kapag binigyan ka ng tubig, parang yun na agad ay pag-ibig. Or sa atin po, ay ang dali na lang pong makipag-divorce kapag hindi na mahal, kapag mahirap na po ang sitwasyon. Amen? Madali na lang po makipag-divorce, lalo na po sa ibang bansa. Sa atin po ay pinipetisyon pa po ito. So, naalala ko po dati kapag inaatake po ako ng trauma ko dahil yung past relationship ko po ay galing po ako sa wrong relationship na kung saan I was betrayed, I was cheated on. And dahil po niloko po ako, feeling ko po ang palaging deserve ko po na pagmamahal ay yun, betrayal, laging lolokohin. So, yung fiancé ko po ngayon ay dahil po, nung nanliligaw pa po siya, nung mga una-una po, lagi ko pong sinasabi sa kanya, mambababae ka lang, lolokohin mo lang ako. Tapos, nalulungkot siya at sasabihin niya na, alam mo,
nakakalungkot dahil ang babaw ng tingin mo sa pagmamahal ko. Wow. So, dahil yun yung nare-receive ko, yung tingin ko pare-pareho na lang po ang lahat ng lalaki. Meaning to say, hindi pa po ako nakaka-receive nung ganung klaseng Excuse me. pagmamahal. Excuse me. Buti po si Ma'am si naka-receive na po ng ganung pagmamahal. Sana all, wow. So, dito po sa mundo pong ito, no, parang ang dali pong pababawin ang salitang pagmamahal. And pangalawa po, this world is distorting the truth about real love. So, love makes people unholy. Pag mahal mo, pwede nang mag-compromise. At yung mga tao, pwede, parang kumbaga madali na lang sa kanila ang salitang ah, compromise or doing unholy things. And that's why yung mga tao po ngayon, they found themselves broken, in pain, and lost. Kaya po, meron po kaming event ngayon that we really need to counterflow to the pattern of this world. At mahalaga po yung mag-counterflow po tayo at talagang ang i-focus po natin, ang i-pursue po natin is real love that Jesus can give because it will save us from unnecessary pain and wrong relationship para po sa mga singles, and it will really help us handle and build a godly marriage and Christ-centered family. And it will also teach us how to love like Jesus. Hindi lang po sa pagdating sa romance, pero pagdating sa friendship din. And also, even sa ating mga kaaway. Ayun po yung kagandahan sa pagmamahal ng katulad ni Jesus. Amen? So, today po, our topic for this February po is a Jesus kind of love. Ito po ay magandang panimula ngayong buwan ng pag-ibig na talakayin po natin yung klase ng pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. Amen po. So yung text po natin ay matatagpuan po natin sa John chapter 21. At ang theme po ng buong book po na ito, it's about believing in Jesus. And ang love po na dinemonstrate niya po dito, hindi lang po ito basta dinefine, pero dinemonstrate po what love is all about sa kanyang disciples, and especially po kay Peter. So basahin po natin sa John 21, verse 1, sabi dito, after Jesus revealed himself again to the disciples by the Sea of Tiberias, and he revealed himself in this way. Verse 2, Simon Peter, Thomas, called the twin, Nathanael of Cana in Galilee, the son of Zebedee, and two others of his disciples were together. Verse 3, Simon Peter said to them, I am going fishing, said to him, we will go with you. They went out and got into the boat, but the night they caught nothing. Verse 4, just as the day was breaking, Jesus stood on the shore, yet the disciples did not know that it was Jesus. Jesus said to them, children, do you have any fish? They answered, no. And to give you a background po sa passage na binasa po natin kanina, ito po ay scenario kung saan nagpakitang muli si Jesus sa kanyang disciples after his resurrection o yung kanyang pagkabuhay muli. At isa sa pinagpakitaan niya po ay walang iba po kundi si Peter. And alam naman po natin na kung gaano po kalalim yung relationship po ni Peter kay Jesus bago po siya i-crucify. Sabi niya nga, Lord, sino ba magkakanulo sa'yo? Pwedeng ipagkanulo ka nila, but Lord, I will die with you. Pero sabi po ni Jesus sa kanya na you will deny me 3 times. And after po nun, hindi siya makapaniwala, talaga ba, Jesus, i-deny mo ko 3 times? And soon enough po, nangyari po. And after he denied Jesus 3 times, hindi na po muli nating nakita si Peter. Even sa time na nasa cross si Jesus, he wept bitterly dahil mismo siya, hindi siya makapaniwala na kaya niyang gawin iyon sa sa Diyos na mahal niya, sa Panginoon na mahal niya. Yung pagkakanalo niya po kay Jesus or pag-deny niya po kay Jesus, para po itong ang ganda-ganda ng relationship niyo, and then kapag nasa hirap na, ang dali mo na lang sabihin na parang wala kayong pinagsamahan. For example,
meron po akong nakakwentuhan na meron daw po siyang kwento na kung saan yung nanay niya is nangangatulong. So siya po ay nakita po siya ng kaibigan niya. Tapos sabi niya, "Uy, si mama mo ba yun?" "Ay, hindi, yaya ko lang yun." So dahil nangangatulong yung nanay niya, hiyang-hiya siya dahil katulong lang yung nanay niya. So, doon po sa sitwasyon na yun, ang grabe yung relasyon niyo ng magulang mo, and then dahil sa mapapahiya ka, ay hindi mo sinabi na ito ay nanay mo kundi katulong lang. And for example po, sa 'di ba po sa magkaibigan, kapag ikaw ay mapapahiya na din na Christian ka, 'pag mapapahiya ka na Christian ka, nagcho-church ka, tapos pagbubuyuin ka ng kaibigan mo, ang dali mo na lang sabihin na, hindi ako Christian, para lang makagawa ka ng kasalanan. So si Peter po, ganun po ang nangyari sa kanya. Harap-harapan, mata sa mata, ay idininay niya si Jesus. At para kay Jesus, napakasakit po nun dahil ah alam mo na mahal ka ni Jesus, pero harap-harapan, kaya, pag nasa hirap na ng sitwasyon ay kaya mo nang i-deny si Jesus. So sa binasa po natin kanina, this is the reality of Peter. He went back to fishing. Number one po, he went back to fishing. Ito po ay nagsisignify na bumalik siya sa dati niyang buhay at nakasanayan. Tinawag siya ni Lord para maging fishers of men, but went back to be a fisherman. And many of us are like Peter, na kapag nagmahal tayo, kapag nasa cloud 9 ka ng marriage, ng relationship mo sa Lord, grabe, sasabihin natin, sasamahan kita until the end, Lord. Or sasabihin natin sa asawa natin, sasamahan kita till death do us part. Wow. Pero kapag nahirapan na, kapag kinakailangan na po ng sacrifice or ng denying of selves, we tend to deny Jesus himself. Amen po ba? And yung tao na sinabi niyang hindi niya iiwan si Lord, suddenly ay iniwan niya din. Yung taong nagsabing, I will die with you, Lord, ang ending, dininay niya rin. Amen? Kaya po, wag po kayo maniniwala kapag sinabi po ng jowa niyo na mamamatay siya pag wala ka. Kasi ako po dati yung ex ko sabi niya, mamamatay ako kapag wala ka. Ay, hanggang ngayon buhay pa din po siya. Buhay pa. Amen? So number 2 po is, si Peter po, he went back to fishing. Number 2 is, he saw nothing. Sabi dito sa John 21:4-5, just as the day was breaking, Jesus stood on the shore, yet the disciples did not know that it was Jesus. Jesus said to them, "Children, do you have any fish?" They answered, "No." Nung time po na mangingisda na sila, andun si Jesus. Pero hindi nila ma-recognize na si Jesus po pala yon. And tinanong sila ni Jesus, "Mga anak, may nahuli ba kayong isda?" But the question is, hindi ba talaga alam ni Jesus kung may nahuli ba sila? Alam niyo po, tingin ko po, alam niya na wala silang nahuli. Katulad po kung paano ni God tinanong si Adam and Eve kung nasaan sila. At kung paano si God tinanong si Elijah nung tumatakbo siya sa calling niya at sinabi niya, "Elijah, what are you doing here in this cave?" I think nagtatanong si Lord, hindi dahil hindi niya alam ang sagot, pero gusto niyang makita mo yung reality mo. Kung gaano ka na nawala, kung bakit ang layo mo na, He wants you to renounce it. He wants you to face your failure and announce it. Amen? And alam niyo po ba that this is a great reminder po sa binasa po natin that when you go back to your old life, you will catch nothing. Wala na nga pong nahuli sila, hindi pa po niya nakita si Jesus. Amen? And kapag masyado po tayong in pain or in sin, hindi na natin nakikita si Jesus eh. And even yung love niya, hindi na natin maramdaman, hindi na natin fully ma-receive. Kasi feeling natin kapag pumalpak na tayo, nawawala na rin po si Jesus sa atin. And katulad po ni Peter, he's seen nothing. Wala na nga po siya makitang isda, hindi niya pa po makita si Jesus. Alam niyo po, ang isa sa pinaka-miserableng pwede mong maranasan ay hindi mo makita si Jesus dahil sa kasalanan.
na hindi mo na makita si Jesus dahil, amen, dahil nabulag na tayo ng kasalanan. But I want you to know that Jesus' kind of love is a love that is, number one, is real. Jesus' kind of love is a love that is real. Maaring madami pong broken po sa atin, maraming nakaranas ng pagmamahal, maling pagmamahal, na abuso, amen, na betray, na loko, amen, at hindi na naniniwala na totoo ang pag-ibig. Meron nga po napanood na vlog na hindi lang sila naniniwala sa marriage kasi feeling nila wala namang totoong pagmamahal. But I want you to know that Jesus' kind of love is a love that is real. Amen? Sabi dito sa John 21, after this, Jesus revealed himself again to the disciples by the Sea of Tiberias, and he revealed himself in this way. Si Jesus po, he chose to reveal himself to the very person who denied him. Kung tayo po ay yumaman, magpapakita po tayo sa mga taong tumulong sa atin. Tama po ba? Pero hindi po sa mga taong sinaktan po tayo. Naku, ito pinautang ako nito, ito tinulungan ako mag-aral nito, babawi ako dito. Pero pag nakita mo yung taong wala nang tumulong sa'yo, tapos inaaway ka pa, hindi mo ipapakita yung sarili mo. Buti na lang hindi ako si Jesus. Kasi buti na lang si Jesus, yung pagmamahal niya totoo, na kahit sinaktan siya, kaya niya pa rin magpakita doon sa taong sinaktan siya. Yung love ni Jesus, hindi katulad ng pagmamahal po natin. God is still showing up even in times when we are in mess. Amen? Yun yung love ni Jesus eh. He is still showing up even in times that we are in mess. Jesus is there even in times you don't feel He is there. Amen? Kapag may kasalanan tayo kay Lord, kapag nagkulang tayo, kapag sobrang guilty tayo, feeling natin, hindi tayo karapat-dapat mahalin. Pero I want you to know that Jesus is there. Even in times you don't feel He is there. Kung matatandaan po natin, ganito pong senaryo nagpakita si Jesus kay Peter. Nung tinatawag pa lang niya si Jesus. Tama po ba? Siya ni Jesus. Dito po makikita natin yan sa Luke chapter 5. Same scenario, he caught nothing, but Jesus said, lay down your nets. And when he laid down the nets, he got plenty of fish. Para bang pinagre-reminisce siya ni Jesus yung una nilang pagkikita. At parang sabi ni Jesus kay Peter, remember when we first met? Wow, I chose you. At kahit na ngayon na tingin mo wala ka ng mukhang maihaharap, I will still choose you because I love you. Siguro, noong unang pagkakataon natin sa pagiging Christian, feeling natin, pinili tayo ni Lord dahil capable tayo or qualified tayo. Pero hindi mo iisipin na pipiliin ka pa rin ni Lord kapag pumalya ka na. Kapag nagkamali ka na. Tama po ba? Pero si Lord, sabi niya kay Peter, na pwedeng noon, kasi si Peter, alam natin, galing-galingan yan. Mataas yung tingin niya sa sarili niya. Tama po ba? Feeling niya, qualified talaga siya para piliin siya ni Lord. Pero nung nagkamali siya, harap-harapan sa Panginoong Jesus, he wept bitterly, and even sa crucifixion ni Lord, hindi mo na siya nakitang nandun eh. He went back to fishing. Feeling niya hindi na siya qualified na piliin pa rin ni Lord. Pero ang sabi niya dito, na remember when we first met, I chose you. But even in times that you failed multiple times, I will still choose you. Why? Because I love you. Ganun po yung pagmamahal ni Lord sa atin. That's why I am here. Even if you don't feel I am here and I am still choosing you. Amen? Kasi po dito sa mundo, believe me or not, or even tayo, alam ko po, minsan yun ang naranasan. Na kapag nagkamali ka, halos i-condemn ka at halos hindi ka natanggapin. Kahit nga ng social media, pag nagkamali ka, kukondemn ka talaga, ipapahiya ka talaga, walang kayang mag-accept sa'yo. Or pag nagkamali ka sa asawa mo, ang tagal bago ka ma-recover, bago ka mapatawad. Or kapag sa kaibigan mo, pag nagkamali ka, pwedeng mag-friendship over na. Ang dali na lang mag-cut ng ties kapag nagkamali ka. Ang dali na lang mag-set ng boundaries, mag-cut ng ties, ng relationship kapag pumalya ka. But I want you to know that Jesus' kind of love is a love that is real. Na even in times of our mess,
He is still there. Amen? He is still there and He is still choosing you. Amen? And I want you to know na yung pagmamahal ni Lord ay hindi katulad ng mundo. Hindi mababaw ang pagmamahal ni Lord. Maaaring, akala mo, ganun yung pagmamahal ni Lord kasi yun yung naranasan mo. Amen? But I want you to know, hindi mababaw ang pagmamahal ni Lord. He loves you even if you don't feel He is there. He is there even when He seems not. Amen? Amen? And He will look for you even when you choose to leave Him. Amen? Kaya alam mo, pinakamagandang gagawin mo ay ang piliin mo si Jesus at magmahal ka katulad ni Jesus. Amen? And also, find someone who will love you like Jesus. Amen? Hindi man perfecto kasi si Jesus lang ang tanging perfect magmahal. Pero alam mo yun, yung taong kaya magpabago, yung taong ang gusto niyang everyday magpabago at maging kamukha ni Jesus. Amen? I love that is real. Kapag may Jesus ka sa puso, kaya ka nitong baguhin. Kaya ka nitong, kaya ka nitong turuang magmahal katulad ni Jesus. Kasi kung ano yung nare-receive mo kay Jesus, amen, yun. At kung ano yung nare-receive mo, yun lang din ang kaya mong ibigay. And when that someone has Jesus in his life and has a relationship with Jesus, believe me or not, kaya nitong mag-produce ng pagmamahal na kaya niyang i-intake katulad ni Jesus. Number 2 po, Jesus' kind of love is a love that forgives. Amen? Type nga po, a love that forgives. Sabi dito sa John 21, just as the day was breaking, Jesus stood on the shore. Yet the disciples did not know that it was Jesus. Verse 5, Jesus said to them, children, do you have any fish? They answered him, no. 6, he said to them, cast the net on the right side of the boat, and you will find some. So they cast it, and now they were not able to hold it in because of the quantity of fish. That disciple whom Jesus loved therefore said to Peter, it is the Lord. When Simon Peter heard that it was the Lord, he put on his outer garment, for he was stripped off for work, and threw himself into the sea. Amen? Basahin po natin yung sa verse 10. Jesus said to them, bring some of the fish that you have just caught. So Simon Peter went aboard and hauled the net shore full of large fish of them. And although there were so many, the net was not torn. Verse 12, Jesus said to them, come and have breakfast. So dito po, may dalawang klase po na sinabi si Jesus na nagpapakita na pinatawad sila ni Lord. Number 1 po is Jesus forgives Peter by calling him child. Amen? Tinawag niya yung mga disipulo niya as children, a beloved one. Amen? The little ones. It talks about relationship. Amen? Hindi nawala yung identity. Anak pa rin po siya. Amen? Jesus called the disciples children, including Peter. Amen? Ang Greek word po nun is paidon. Ibig sabihin is little ones. Inaangkin ka. You belong to me. Amen? Anak kita. Amen? Pwedeng yung iba po dito ay nakaranas po pag nagkamali ka. Nako, anak ba kita? 75 grade mo. Ay, parang ano ka eh, di ba? Yung parang ikakahiya ka, pero si Lord sabi niya, you are my child. You are my children. Hindi nawala yung identity. Anak pa rin siya. And letter B po is, Jesus forgives Peter by inviting him for a meal. In-invite po ni Jesus yung disciples na including Peter sa isang breakfast. So, ano po bang ibig sabihin po nun? Noong ancient time po, kapag kumain ka kasama ng iba, ibig sabihin nun, you have an intimate relationship with that person. Pero yung kumain ka kasama yung taong gumawa ng mali sa'yo, it is a gesture of forgiveness. Amen po ba? So si Jesus po, yes, may relationship tayo, pero alam ko, nagkasala ka sa akin. Peter denied Jesus still.
cook a meal for him. Na ang ibig sabihin, Peter, willing akong makipag-reconcile sa'yo. Let's have an intimate relationship again. Amen? So, ang gandang pagmamahal, yung pagmamahal na hindi ka sinusukuan. Yung pwedeng sukuan ka ng ibang tao pag nasa dark moment ka na ng buhay mo. Amen? Pero si Lord, yun yung klase ng pagmamahal na hindi ka susukuan. It is a love that forgives. Amen? Na ang sinasabi niya kay Peter, na alam ko nagkamali ka, pero kalimutan na natin yun. Willing ako makipag-reconcile sa'yo. Let's have an intimate relationship again. Amen? And kung ikaw po ay married, amen, may you display a Jesus kind of love. Amen? A love that forgives. A love that is willing to reconcile. Amen? Meron po kasi, pag pag sinabi niya, pinapatawad na kita, pero pwede ba, wag mo muna ipakita yung mukha mo sa akin, ha? Kasi nasusuya ako. Amen? May mga ganong pagmamahal. Pwede ba, pero wag mo lang, pinapatawad na kita, pero umalis-alis ka muna. Sa harapan ko, ibablock muna kita sa Facebook, makahinga-hinga muna ako. Pero yung pagmamahal ni Lord, gusto niya na mabalik yung relationship nila ni Peter. Amen? And if you have a friend or loved ones, may you display a Jesus kind of love, a love that forgives, and a love that holds nothing. Amen? It keeps no records of wrong. Amen? And number 3 po, and the last, is yung love ni Jesus is a love that trusts. Amen? Yung love, yung pagmamahal na hindi ka lang patatawarin, pero pagkakatiwalaan kang muli. Amen? Sabi dito sa John 21, when they had finished breakfast, Jesus had said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? He said to him, you, Lord, you know that I love you. He said to him, feed my lambs. He said to him a second time, Simon, son of John, do you love me? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. He said to him, tend my sheep. He said to him 3 times, Simon, son of John, do you love me? Peter was grieved because he said to him the 3rd time, do you love me? And he said to him, Lord, you know everything. You know that I love you. Jesus said to him, feed my sheep. Dito po sa binasa po natin, tinatanong ni Jesus si Peter kung mahal niya ba si Jesus more than this. Yung more than this, it could be yung pangkabuhayan niya, yung nets, yung fish, yung disciples niya, yung kapwa disciples niya, it could be his friends. Amen. Tinatanong niya, pero sabi ni Peter, yes, Lord, you know that I love you more than this. Pwedeng mapatanong tayo, ba't si Jesus? Ganun ba siya magmahal? Pinatawad niya na, pero ipapahiya niya pa si Peter publicly. Alam naman niya na bit-bit pa rin ni Peter yung guilt hanggang ngayon ng pagkakamali niya eh. Pero sabi ni Charles Spurgeon po, repentance should be as notorious as his sin. Repentance should be as notorious as his sin. Kung publicly kinahiya ni Peter si Jesus, dapat publicly i-renounce niya rin, amen, yung kanyang nagawa. Sabi dito, si Jesus, alam niya yung ginagawa niya, kung paano publicly dininay ni Peter si Jesus. Amen? Pero si Jesus, ang ginawa niya para matakpan, para ma-cover yung 3 times na denial ni Peter, nire-reaffirm, pinapa-reaffirm ni Jesus yung pagmamahal niya kay Jesus publicly. Hindi na para maalala ang kasalanan, pero para matabunan ang nakaraan ng kanyang pagmamahal. Amen? Ang pagmamahal ni Jesus hindi nagpo-condemn, pero nagre-redeem. Amen? So, yung pagmamahal, maaari na mundo na na-receive natin, pwedeng i-condemn kayo. Dapat perfect kayo. Amen? Pero yung pagmamahal ni Jesus, hindi nagko-condemn, pero nagre-redeem. Ang pagmamahal ni Jesus nagtitiwala. When the time na wala nang kayang magtiwala sa'yo, si Jesus pinagkakatiwalaan ka niya. Alam niyo po ba, yung part po na ito is 3 times. Sabi ni Peter, sabi niya, you know, Lord, you know everything. You know that I love you. Bakit kaya nasabi yun
ni Peter. Kasi po, yung result ng pagmamahal sa kanya ni Jesus, it restores Peter. It changed Peter's character. Sabi niya dito, Son of John, do you love me? Peter was grieved because he said to him the third time, do you love me? Lord, you know everything. You know that I love you. Jesus said to him, feed my sheep. Dati, sinasabi ni Peter kay Lord, Lord, sino magkakanulo sa'yo? Lord, pwedeng iwan ka nila, pero ako, hindi kita iiwan. I will die with you. But now, nung na-receive niya yung pagmamahal, yung klaseng pagmamahal ni Jesus, tinanong ulit siya ni Lord. Sabi niya, sabi niya, Peter, do you love me? Lord, you know everything. You know that I love you. Why? Kasi dati, naggagaling-galing na siya, ang taas ng tingin niya sa sarili niya. Pero sabi sa kanya ni Jesus, you know, you will deny me 3 times. Pero ngayon, sobrang binaba niya yung sarili niya. Sinabi niya, Lord, alam mo naman lahat eh. Dati nga eh. Sinabi ko, I will die with you, pero sabi mo, you will deny me 3 times. Pero ngayon, Lord, alam mo naman lahat eh. You know that I love you. Yung first word po dito ni Jesus means, Peter, do you love me? Yung love po dito is agape, perfect love. Pero ang sinagot lang po ni Peter is phileo love. Lord, you know that I love you. A brotherly love. Ina-ask siya ni Lord, if you love me unconditionally, pero she was humble enough to say, yes, Lord, I phileo you. Hindi ko kayang tapatan yung pagmamahal mo. It means, hindi katulad ng pagmamahal mo. Yung kaya kong ibigay, pero mahal kita. Amen? So, ibig sabihin, binago na si Peter ng pagmamahal ni Jesus. Kung dati ang napakayabang ni Peter, pero dahil sa pagmamahal ni Lord, na-humble siya na, Lord, you know everything. You know, Lord, na hindi ko kayang tapatan yung pagmamahal mo. Pero I love you. You know that I love you. Amen? And alam niyo po, na-realize ko, kapag may totoong pagmamahal, kaya kang baguhin ito. Amen? Kaya pipili ka po sana ng pagmamahal. Amen? Na nababago ka, hindi ka nawawala sa Panginoon. Dati po, ganun po ako eh. Dahil na pumasok po ako sa wrong relationship, hindi po totoong pagmamahal yung naranasan ko eh. Imbis na papalapit ako kay Jesus, imbis na nababago ako, lalo akong lumalala eh, lalo akong napapariwara eh. Alam niyo po, ang totoong pagmamahal, hindi ka nilalayo sa Panginoon. Ang totoong pagmamahal, nababago ka nito. Ang totoong pagmamahal na ilalapit ka sa Panginoon. Kung may relationship ka na ngayon kay Jesus, pero nakahanap ka ng partner na hindi ka ilalayo sa Panginoon, pero ilalapit ka pa sa Kanya, and that's the best thing that you can have. Amen? Alam niyo po, pinakamagandang pagmamahal na marireceive natin ay walang iba kundi kay Jesus. Kasi pwedeng hindi ka kayang baguhin ng kaibigan mo, ng asawa mo, ng partner mo, but only Jesus can restore and change you upside down. Katulad po ng pagmamahal ni Jesus kay Peter. Jesus restored Peter upside down. Amen? Including his character na dati napakamataas niya, napakamapagmataas niya. Pero dahil sa pagmamahal ni Jesus, binago siya nito. Amen? Ang totoong pagmamahal ay pagmamahal na kaya kang baguhin. For the better, hindi for worse. Kaya po maganda po kung hahanap po tayo ng partner, yung partner who brings out the best in you. Amen? Ibig sabihin kasi yung partner mo na yun, meron siya, nakaka-receive siya, ang source ng pagmamahal niya ay si Jesus. At ikaw, ang source ng pagmamahal mo ay si Jesus. Si Jesus ang nagbabago sa'yo. At yung pagmamahal na yun, kaya mong ibigay sa iba. Amen? At parehas kayong binabago ng pagmamahal ng Panginoon. Imagine a relationship. Amen? Na ang center ay ang pagmamahal ni Lord. Kapag nauubos ka, hindi ko kakuha sa partner mo kasi alam mo madidisappoint ka. Pero kukuha ka ng pagmamahal kay Jesus. A love that can forgive. A love that can always trust. Amen? And a love that really preserves marriage. A healthy and godly marriage and Christ-centered family. Amen? And second, sabi po dito, yung pagmamahal ni Jesus, it restores, it redeems Peter's standing. Amen? Sabi niya dito, truly, truly, I say to you, when you were young,
You used to dress yourself and walk wherever you wanted. But when you are old, you will stretch out your hands and another will dress you and carry you where you do not want to go. Amen? Ito daw po ay pinapakita ni Jesus kay Peter kung anong klaseng kamatayan ang mangyayari kay Peter. So, dito po sa binasa po natin, good news to para kay Peter. Kasi dati, nag-grip siya kasi kahit sabihin niyang mahal niya si Jesus, alam naman ni Lord na ang lahat eh. Dati nga sabi niya, I will die with you, pero dininay ni Peter 3 times si Jesus eh. But this time, si God, ni-restore niya yung faith at yung spiritual standing ni Peter. Amen? And this time, pinakita ni Lord kay Peter na mamamatay siya para kay Jesus. Grabe yung pagmamahal na naglalas, yung pagmamahal hanggang dulo. At ang ganda ng ginawa ng pagmamahal ni Jesus kay Peter kasi inilalagay siya hanggang dulo. Amen? Kaya po tayo po, napakaganda po na yung marireceive nating klaseng pagmamahal, yung pagmamahal na hindi kayang mag-give up. Pero yung pagmamahal na katulad ni Jesus na ipaglalaban ka hanggang dulo. Amen? And number 2 po, and the last, ito po, last na po talaga to. Yung real love po, ang result po ng totoong pagmamahal na nakukuha natin kay Jesus. Number 1, it restores you, nababago ka nito. At hindi ka lang nababago nito, kaya ka nitong ilaban hanggang dulo. Amen? Katulad ng faith mo kay Jesus, ilalagay ka. Amen? Hanggang dulo. Amen? Sa pananampalataya mo. And number 2, it radiates to you. It radiates in you. Amen? Nagra-radiate sa iyo yung pagmamahal ni Jesus. Kapag totoo pala, no, na naka-receive ka ng pagmamahal ni Jesus, amen, nababago ka, kitang-kita yung pagbabago sa iyo eh. Amen? Pero hindi lang nakikita sa iyo yung pagbabago, na ipapasa mo rin sa iba yung pagmamahal ni Jesus. It makes you love others the way Jesus loves you. Alam niyo po ba, yung John 21 po is the last chapter of John. It ends with Peter. At kung makikita po natin sa John 20, pwede naman pong tapusin ni John. Kasi parang epilogue na to eh. At talagang pinapakita nito yung ginawa ni Jesus eh. Sabi dito sa John 20 verse 30, Now Jesus did many other signs in the presence of the disciples, which are not written in this book, but they are written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, that by believing you may have life in His name. So pwede nang tapusin ni John yung book sa John 20. Amen? Pero hindi ito tinapos. Kundi tinapos yung book of John sa buhay ni Peter. Dahil yung John 21 po ay bridge patungo sa Acts na kung saan nag-graduates kay Peter yung pagmamahal ni Jesus. At grabe, nakawin ng 3,000 souls. Amen? Grabe yung pag-graduate ng pagmamahal ni Jesus kay Peter kasi in Acts po, amen, binridge doon na nakawin siya ng 3,000 na tao. Alam mo po, kapag nag-graduate sa'yo yung pagmamahal ni Jesus, yung nare-receive mo kay Jesus, kaya nitong baguhin yung pamilya mo, kaya nitong dalhin yung pamilya mo sa Panginoon, kayang dalhin ng pagmamahal ni Jesus yung kaibigan mo, yung kaklase mo, yung ka-work mo. Amen? Kasi si Peter, bunga lang siya ng grasya at pagmamahal ng Panginoon. And see to it, amen, nakawin siya ng 3,000 of souls in just one day. Amen? Ganun po ang pagmamahal ni Jesus. Nag-graduate sa'yo. Hindi po totoo po yung sinasabi po ng mga modern grace Christian ngayon na talagang over grace na sila na pagmahal ka ni Lord. Mahal ka naman ni Lord. That's all that matters. Kaya hindi na sila binabago nito. Kaya alam niyo po yun, yung mga taong yun, wala na silang guilt pagdating sa kasalanan. Hindi na sila nababago ng pagmamahal ni Lord. Amen? Maling pagmamahal yun kasi hindi sila nababago. Maling pagmamahal yung nare-receive nila kasi hindi sila nalilinis ng pagmamahal. Nabubulag sila ng ganung klaseng pagmamahal. Kasi ang totoong pagmamahal ni Jesus, nababago ka. Ang totoong pagmamahal ni Jesus, it makes you holy. Ang totoong pagmamahal ni Jesus,
ilalagay yung pananampalataya mo hanggang dulo. Ang totoong pagmamahal ni Jesus ay nag-radiate sa'yo. Kitang-kita ang pagmamahal ni Jesus sa'yo at kaya mo gawin yung purpose mo. Kasi hindi mo kailangan sila totally maging theologian ka, which is pero maganda pa din. Pero yung kahit hindi, yung you are a walking Bible, sa'yo pa lang, kitang-kita sa'yo yung pagmamahal ni Jesus. How gracious you are, how loving you are. Hindi mo sila tinotolerate, pero kitang-kita pa rin sa'yo yung pagmamahal ni Jesus. Amen? And as I end po, ang totoong nakatanggap ng pagmamahal ni Lord, amen, ay totoong nabago. Amen? Hindi ka lang nabago, pero nag-radiate sa'yo ang pagmamahal ni Kristo. Amen? Si Peter po, mayabang, matigas ang ulo, mainitin ang ulo, parehas po natin, or ako lang, mataas ang tingin sa sarili. Amen? Pero nung pumalpak siya at nakita niyang mahal pa rin siya ni Lord, nabago siya nito. Ang buhay ni Peter hindi nag-end sa failure, pero nag-end sa favor ni Lord. That's how real love works. And I will end with this question. Paano mo po gustong makilala ka ng tao? Are you someone na binago ng pagmamahal ni Lord at kayang i-display ang ganong pag-ibig sa iba? Or you will be someone like Judas, na nag-end sa failure. Amen. I hope na we will be like Peter, na pwedeng nagkamali po tayo, pero kaya pa rin natin tumayo dahil tayo ay nakutungtong sa grasya ng Panginoon. Let's pray po. Let's pray. Father in heaven, we thank you. We praise you. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon, Lord, na ma-share sa kanila ang totoong pag-ibig na nagmumula sa iyo. Lord, you know our hearts. You know how dirty it is. Lord, you know, Lord, everything inside our hearts, Lord. Pero maraming salamat, Panginoon, dahil palagi mo kami, Panginoon, na binabago ng pagmamahal mo. Palagi, Lord, kami ay pinapatawad mo, Panginoon. Kahit di namin deserve na patawarin mo kami. Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil yung klase ng pagmamahal mo na kayang pagkatiwalaan kami. Lord, kami, sa totoo lang, hirap na kaming pagkatiwalaan yung sarili namin kasi feeling namin magkakamali na naman kami, feeling namin mag-fail lang kami. Pwede yung iba, yun na yung tingin sa amin. We are a failure, Lord. Pero Lord, maraming salamat sa pagmamahal mo na ikaw lang, Lord, ang katangi-tanging nagtiwala sa amin ng ganito. Kung bakit kami nakakatayo ay dahil sa grasya mo, Lord. Lord, patuloy mo kaming baguhin ng pagmamahal mo. Lord, patuloy mo kaming linisin ng pagmamahal mo. At dalangin ko, Panginoon, Lord, nakatulad ni Peter, nagkamali man kami, Panginoon, pero ilagay mo kami hanggang dulo, Panginoon, ng buhay namin sa presensya mo, Panginoon. At Lord, dalangin ko, Lord, na mag-radiate sa amin. Ikaw ang maging source ng pagmamahal namin. At maibigay namin to, mag-reflect sa amin yung ganung klaseng pagmamahal so that we are able, Lord, to win many souls for you, Lord. Lord, maraming salamat po. We praise you. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Sister Thank you. Kathleen. Sister Kathleen. Kathleen. Okay. Parang, ganyan ang, alam mo, ang gusto ko sa lahat yung kanyang topic na sinabi niyang number 2, yung classification ni Jesus or character niya, yung mapagpatawad. Yan ang, sa lahat ng, ako ay saludo sa ating Panginoon, ano. Kahit anong bigat ng kasalanan natin, kaya niyang patawarin. Walang hindi kasalanan hindi niya kayang patawarin. Ang kaso, tayo patuloy pa rin na nagkakasala everyday. Pero kahit pa ganun nang nangyayari sa buhay natin, still, siya yung nagbigay ng utos na I will forgive 7 times 7 times 7. Imagine mo yon, paulit-ulit hanggang sa manawa ka na, no? Siguro naman, di ba? Imagine mo yon, 7 beses ka na 3 beses sa tao. Tayong mga tao ngayon 3 beses ka na nagkamali, yari ka na di ba? No? Totoo po. Ayan. Hindi ka na makakatatlo, pangalawa pa. Pangalawa pa na. Isang mali, okay. Pangalawang mali, wala na. Tapos ka na. Pero si Lord,
7 beses pa. At may 7 beses pa. 70 times. At 7 beses pa uli. Mhm. Ala, mananawa na talaga. Eh, siyempre, pero kahit ganun ng Panginoon, mapagpatawad, huwag nating hahayaan na bandang huli, nagkasala tayo, tapos hindi tayo nakahingi ng tawad. At may nangyari sa buhay natin. Yun na. Opo. Yun ang consequence nun. Ayun. Yes. Ito, may question si Sister Lala. Yan, si attorney. Yari ka. Tawag namin attorney. Oo. Okay, pasensya na sa mahaba niyang question daw. Sabi niya, Sis Kathleen, I am reminded of God's interaction with two brothers, Jacob and Esau. Which of them was deserving of God's love? If God prefers one person over another, does it mean that God loves the one and hate the other? Although I believe that God cannot hate any person. Okay, which of them was deserving of God's love daw? Kay Jacob at saka kay Esau. Esau dito Esau. I believe none of them deserve of God's love. Also, sa atin din po, wala naman pong deserving na. It's just that, ang una po talaga, ang deserving po kasi nun sa blessing is si Esau. Tama po ba? And because of wrong decisions ni Esau, is napunta po kay Jacob yung blessing, yung birthright. So, minsan po, di ba, ganun din po sa atin kapag nagkakasala po tayo, yung dapat na para sa atin ay nawawala. And pag nangyari po yun, kinu-question natin si Lord, Lord, bakit dapat para sa akin yung ganitong blessing, bakit hindi napunta sa akin? Minsan lagi natin sinisisi kay Lord, but consequence yun ng ginawa ni Esau. And si Jacob po is undeserving din po siya kasi ginawa niya din po yun sa tawag dito, sa maling pamaraan. He deceived. Tawag ba? He deceived si Esau. But the thing is, yung kapatawaran po ay nangyari dahil po in-encounter niya si Jesus nung sa yung breaking dawn, nakipagpuno po talaga siya doon. Amen po. Pero yung consequence din po nung nangyari naman po kay Jacob is siya din naman po, na-deceive din po siya ni Laban di ba po? So, pwede nakuha niya yung blessing, pero siya rin po ay naka-receive din po ng consequence na nung na-deceive niya po yung kapatid niya, dineceive din naman po siya ni Laban na 14 years liligawan niya si Rachel, pero ang binigay sa kanya ay si Leah lang din. Si Leah, tama po ba? Yung time po na yun. So, both ay hindi deserving, pero may grasya ang Panginoon. Okay. Ayan. Ito, another question. Tungkol daw dun sa forgiveness. Sabi niya, pwede po ba explain ang 70 times 7 is a phrase from the Bible? Sabi niya, that appears in Matthew 18:21-22. And about love, how about po yung same-sex marriage? But they follow Lord God commandments? Is this gives glory to Lord God? Good question po. Si Lord po kasi, pwedeng ina-accept niya yung tao, pero hindi niya ina-approbahan yung ganong klaseng kasalanan. So, sa pagdating po sa atin, may mga sobra naman pong mga legalistic na Kristiyano na hindi na nagre-reflect sa kanila si Jesus, na talagang kinokondem yung mga LGBT. We can display love, but we can also not approve of their doing. Kasi sabi ko nga po kanina, ang totoo pong pagmamahal ni Kristo ay totoong nababago po So, ang totoo pong pinatawad at totoo pong tinanggap po nila yung kapatawaran ni Jesus ay yung totoong humingi ng kapatawaran at talagang nagbago ang buhay. Tinalikuran yung kasalanan. So, yun po ang totoong pagmamahal. Kaya kang baguhin ito. Ito, question ni Pastor Andrew. Ano ang dahilan para isang tao di nakapasok sa langit? Ano po? Sabi niya, ano ang dahilan para sa isang tao
hindi makapasok sa para hindi nakapasok sa langit. Ano daw reason kung bakit ang isang tao hindi makakapasok sa Na langit? di nakapasok sabi niya, nakapasok na. Alam ko po yan kasi tinuturo niya po sa amin yan eh. Ah. Kapag hindi ka po humingi ng kapatawaran, pag hindi ka po nag-repent kay Jesus. Mhm. When you say repentance, kinakailangan sincere repentance, Yeah. hindi just Sincere only po talaga. Totally. Talagang At hindi na tatalikod uulitin. ka sa kasalanan. Yun ang talagang repentance. Pero yung humingi ka lang ng sorry, tapos gagawin mo uli, yun ang hindi tama. Ayan. Opo. Yes. Kasi si Peter, ganun po eh. Tinalikuran niya po ang dati niyang buhay. Yun ang totoong tumanggap ng pagmamahal ni Lord. Kaya niyang talikuran yung kasalanan. Sa iyong opinion, between Peter and Judas, si Peter, dininay niya si Jesus 3 times. Si Judas, pinagkanuno niya ang Panginoon sa pera. Nagbigti. Pero nagsisi ba siya? Nagsisi rin. Nagsisi Hindi, siya. na-convict siya. May conviction siya. Na-guilty siya kaya nagpakamatay siya. Psychologically. Now, my question is, sino sa dalawa ang mas matinding ginawang mali o kasalanan sa Panginoon? In your opinion. In my own opinion, para silang makasalanan. Para sila pong makasalanan. Ang nakakalungkot lang po, Judas chose to end yung buhay niya. Hindi na siya, kumbaga po, hindi niya na po binigyan ng chance yung grasya ng Panginoon na baguhin siya. Yun po yung, parehas silang makasalanan, parehas nga po sila in fact na pinagkanulo si Jesus eh. Kaya nga lang po, si Peter, hindi niya po inindan yung buhay niya. He chose to walk on the grace of the Lord Jesus Christ. But si Judas po, hindi niya po hinayaang lumakad sa grasya ng Panginoon. Okay, my last question. About Peter and Jesus. Tinanong ni Jesus kay Peter, "Do you love me?" Bakit 3 times? Why 3 times? Ako, gaya po ng sinabi ko rin po kanina is because gusto niyang i-reaffirm yung pagmamahal ni Jesus. Kung paano niya dininay 3 times si Jesus, gusto niyang i-reaffirm yung pagmamahal ni Peter 3 times. Hindi na para i-condemn si Peter or i-remind siya sa 3 times na denial niya, pero para matakpan, ma-cover yung pagkakamali nun ng pagmamahal ni Peter kay Jesus. Amen. Ayun po. Well said. Okay. Any more questions, guys? May tanong pa Wala kayo? na. Thank you daw sa sagot mo. Yung ano pa ba to? Pero alam mo, Kathleen, maganda yung story mo na dininay ka nung boyfriend mong ex-BF mo noon eh. Ayan eh. Yung story na yan. Gusto nating alamin yan dito sa iRadio sa Valentine's Day sa February 14. Ayan. So, ayan, magandang interview yan. Pwede ba sa February 14? Baka naman ayaw ng mga fiancé niya. Okay lang yun. Dalawa naman silang kausapin natin. Kwento Ayun lang nga po. naman. Sana po Yan. kasi nasa work po siya eh. Ay, wag mo na pagtrabahuin. Hayaan mo muna siya. Hindi. Joke lang tayo. Okay. Thank you, Sister Kathleen. And congratulations. Congratulations. Sa engagement. Yeah. Ayan. Pagka ikakasal na, tawagan nyo lang kami, ha? Wag mahihiya. Pupunta kami. Magdadala kami na supot. Ayan. Ba't kailan ba ang kasal mo? Wala pa naman. Wala pa. Siyempre, Engaged na eh. matagal-tagal pang ano yan. Next year? This year. This Aba, year. nagmamadali. Aba. Parang si Rejoice lang. Si Maridet. Ah, Si Maridet naman yata This year po pero wala pa pong date. This year. O tama, uuwi ito this year. Hindi. Hindi ba? Oo. Next year pa. Anyway, thank you, Kathleen. God bless. Thank you, Sarah. Okay, thank you. Ayan, Thank you so much po. Thank you God po. bless. God bless. Bye-bye. Thank you. Thank you po.
Sister Kathleen Abicedo. Abicedo. ABCD. ABCD. Ayan. ABCD. Alam mo, Pastor Busito, Pastor Andrew, bigyan mo na ng lisensya ito na mahusay. Di ba? At nag-schooling ba ito ng pastoral? Mahusay mga estudyante ni Pastor Andrew. Totoo po yan. Ito yung karakter ng ating Panginoon na mapagpatawad siya, mapagmahal. Yung kanyang pagmamahal na wala sa atin. Sana meron tayong ganitong klase ng karakter ng ating Panginoon na mapagmahal, mapagpatawad. Hindi nagtatanim ng sama ng loob. Mhm. Yan. Pagka humingi ka na ng tawad sa Kanya, sincere tayo sa Kanyang paghingi ng tawad, nakalimutan niya na yon. Hindi niya na marerecall yun. Ang sa Kanya ay magbalik loob ka sa akin, tatanggapin kita. Kagaya nitong story ng prodigal son. Di ba? Maraming storya sa Bible na pinatunayan ng Panginoon kung gaano niya tayo kamahal. Ang pinakamatindi na itong pagpapatunay niya na kung gaano niya tayo kamahal ay nang siya ay ipinako sa krus upang tubusin ang ating mga kasalanan. Sa pamamagitan nito, guys, paano natin ibabalik o isusuklian natin ang ating Panginoon sa kanyang mga ginawang kabutihan para sa atin. And it's up to us. It's up to you. Kahit sino man sa atin ngayon, think about it. Paano ko masusuklian ang ginawang kabutihan ng ating Panginoon? Hindi natin po matutumbasan yon. Pero maari natin siyang pagsilbihan, sambahin, purihin sa kanyang mga ginawa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Can I mention lang yung mga late, yung mga nag-check-in kanina, Moven Biernes, Manilyn Agustin, Negra Pipita, Nanay Marichuro, si Kulibao, Brother Ox, Norbal Dovino, Jocelyn Spena, Maria Estela Hamurabo, Bernard Manalo, and Rovelyn Sabacan Biernes. Ayan, sabi ni Pastor Andrew, pastora niya na daw yan. And then, si Kathleen, maganda, pamangkin ko yan, maganda kaya kamukha ko. Yun. Sabi niya. Wala na akong masasabi. Wala. Okay. No comment na ako dyan. Maraming salamat po. Hanggang nako. sa muli, kita-kita-kits. Si Pastora Marindat bukas, right? Yes, Thursday. Yeah. Pastora, if you're listening, it's your turn tomorrow. Ayan. Again, reminder para sa lahat po, yung magpapadala ng inyong love stories and pictures, please agahan po ninyo para Ito week na lang na to. meron tayong time ng preparation. Katuwa lang naman mo to, guys. At, nothing personal. Nagkakasaya lang tayo. Nagkikiligan lang naman tayo dito sa ating programa. Kilig lang pag may time. Time to go, guys. Until tomorrow, ako po si Ramon Pascua. Karin Pascua. At tandaan po natin, napakaisilan ng buhay natin sa mundong ito. Magpuri, magpasalamat sa Panginoon. Ano man ang dumarating na pagsubok sa ating buhay. Kahit na financial ito or spiritual, relationship, especially sa health natin. Always praise and thank God. Good night. Amen. And God bless po sa inyong lahat. Good night. Here's Angie Belano. Belano. Di kaya ng dati na lagi sa piling mo. Nang sa'yo ako'y lumayo, nahimok ng mundong ito. Nawaglit sa isip ko ang unang pag-ibig sa'yo. Panginoon, hangarin ko, di na muling magkulang sa'yo. Muli mong pakinggan ang dating ng puso ko.
ako'y sa piling mo, maging tapat sa'yo, ako'y di na nagulo, nawaglit sa isip ko ang unang pag-ibig sa'yo. Unang narin ko nung magkulang sa'yo. Sa puso ko, pag-alabing muli, init ng pag-ibig ko. Pinagsisisihan ko sa'yo, ako'y lumayo. Panginoon, sana ay mapatawad ako. Medjay ka na Radio LA. Way Philippine. Ren U. Shishi. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.